ngayong gabi, Bible promises po rin ng Panginoon, when I need God's forgiveness. When I need God's forgiveness. Basahin natin ang 1 John chapter 1, verse 9. Tignan natin kung ano po ang bibigay sa atin ng Panginoon ngayon tungkol po sa kalagahan ng kapatawaran. 1 John chapter 1, verse 9. Ganito po ang sabi, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Yan po ang pangako, isa sa mga pangako sa Biblia. Tayo muna ay dumulog sa Diyos, hingin natin ang karunungan at liwanag ng kaluan ng kanyang mga salita. Panginoon, huwag niyo kaming iwan sa aming mga sarili sapagkat hindi namin maunawaan ang inyong salita na espiritual. Ito'y maunawaan lamang sa parang spiritual team. At kailangan namin ang tulong ng inyong banal na espiritu upang maunawaan ito. Dahil kung kami manangan sa aming sariling pangunawa, napakarumi po ng aming pangunawa, mansyado ito ng kasalanan. Kaya iba po ang aming pagkakaunawa rito at maaring kami po ay dalhin pa sa kamalian. Kaya tulungan niyo kami na bigyan ng liwanag ng kaunawaan at huwag kaming humiwalay sa liwanag na ito sa kaliwa man o sa kanan, kundi magpatuloy kami upang maabot namin ang pinagmumulan ng liwanag na walang iba kundi si Jesucristo, siya ang bukal ng kapatawaran ng lahat ng kasalanan. So, aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Forgiveness o kapatawaran, hindi ito basta-basta ang salita lang na pwede natin sabihin, pinapatawad kita, ako'y tumanggap ng kapatawaran, na dapat nating maunawaan na ang forgiveness, ito ay biyaya. Ito ay biyaya mula sa Diyos. At ang biyayang ito ng kapatawaran, ito'y nagpapatahimik ng ating kaluluwa. At hindi lamang, ito'y nagpapatibay ng ating relasyon sa Diyos at sa tao. Hindi tayo pwede makapagpapatawad sa tao na hindi dapat matanggap ang pagpapatawad ng Diyos. Sapagkat kung marunong man tayo magpatawad sa kapwa-tao, maaring siya ay nakatanggap ng kagalakan, pero tayo na walang kapatawaran sa Diyos, wala tayong katiyakan. Wala tayong katahimikan ng kaluluwa, wala tayong pagpapatibay ng relasyon sa Diyos. Kaya kung ikaw ang nagpatawad, ito'y isang tanda ng pagpapakumbaba na may pag-ibig at kagalakan sa kapwa. Kapag ikaw nagpatawad, ibig sabihin, binagpa mo lahat ng iyong sarili dahil sa pagmamahal mo sa iyong kapwa at kaya magkakaroon ka ng kagalakan. At kung ikaw ang pinatawad, isa ring biyaya ito sapagkat kalayaan ng ating konsyensya, kalayaan ng ating puso, katiwasayan ng ating kaluluwa. Kaya napaganda po yung magpatawad at tayo naman ay pinatawad. Kaya na sinabi ko, maaari tayong makatanggap ng forgiveness o pagkapatawaran mula sa tao, pero nananatili pa rin sa ating puso, sa ating konsyensya, ang guiltiness. Mayroon pa rin tayong mabigat na konsyensya. Hindi tayo makaharap sa tao ng totoo. Dahil marahil, hindi pa tayo nakakatanggap ng kapatawaran mula sa Diyos. Na paano natin matatanggap ang kapatawaran ng Diyos? Dito sa ating talatang binasa, may tatlong sanga ng kapatawaran mula sa Diyos. Tatlong sanga. Sabihin, matanggap mo yung pinakapunong pagpapatawad mula sa Diyos, kailangan malaman mo natin yung tatlong sangang ito. Unang-una, tignan natin muli ang ating talata. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan,
Siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Yun po yung katotohanan, lilinisin, matatahimik tayo. Ngunit dito, yung salitang nagsimula, kung, napakabigat yun. Napakahalaga yung salitang, kung ipinapayag natin. Yung salitang kung, ito'y nagpapahiwatig ng kondisyon. Matatanggap mo lamang ang kapatawaran ng Diyos, ang pangakong kapatawaran ng Diyos, kung gagawin mo ang mga kondisyon. Kaya itong salitang kung ay nagdidiin ito ng tatlong mabibigat na pahiwatig sa talata. Ang sabi po sa ating talata, kung ipinapayag natin ang ating mga kasalanan. Now, dyan po sa kung ipinapayag natin ang ating mga kasalanan, makikita natin na ito nagpapahiwatig ng tatlong kondisyon. Una, kung ating ginagawa ang pag-amin sa kasalanan. Dapat mayroon tayong ginagawa. Gagawin natin ang pag-amin sa kasalanan. Hindi tayo makakatanggap ng kapatawaran kung hindi natin gagawin mismo. Ang lumapit, aminin at sabihin sa Diyos. Yun yung unang kondisyon. Kung gagawin natin, mayroon tayong gagawin pagdating sa kapatawaran. At ikalawang kondisyon, kung ating inaamin, ang mabigat dyan, ang highlight dyan, yung pag-amin. Kung ating inaamin ang ating mga kasalanan. Ikalawang kondisyon. Ano yung unang kondisyon? Kung gagawin natin na magbayad ng kasalanan. Ikalawa, kung aaminin natin, gagawin at aaminin dahil maaaring hindi tayo maamin sa totoong kasalanan. At marami po ang taong lumalapit sa Diyos dahil sila ay nasasaktan at nahirapan sa kanilang kapaligiran. Gusto nilang maalis yung problema, yung guiltiness sa paligid, pero hindi nila ibinubuhos kung ano yung pinakaugat na siyang sanhi ng kabigatan sa kapaligiran. Ikatlo na kondisyon, ano yung unang kondisyon? Gagawin natin ang pagpapayag. Ikalawa, aaminin natin. At ikatlo, aaminin natin sa ating sarili. Yun yung bigat ko, yung lundo. Aaminin natin sa ating sarili. Yung una, kung ating gagawin. Ikalawa, kung ating aaminin. Ikatlo, kung ating aaminin sa ating sarili. Tatlong kondisyon. Gagawin, aminin ng sarili. Na bakit ganun ang pagdidiin ng kondisyong ito? Alam niyo kung bakit? Una-una, dahil ugali natin mga tuwiran. Yan ang una-una. Ugali natin talaga mga tuwiran. At sasabihin natin, Lord, patawarin mo ako, pero hindi naman talaga may kasalanan siya eh. Wala akong kasalanan. Nahamon lang ako eh. Kaya binitiwan ko muna sa daling aking pagiging Kristiyano. Yun ang ating kadalasang katwiran, no? Alam niyo ba, na yung pong pagpangangatwiran, alam niyo bang kasalanan yun? Alam niyo ba nung bumagsak si Adan at si Eva sa pagsuway sa kalooban ng Diyos, they have offended God sa kanyang utos, sa kanyang kalooban. Ano ang unang reaksyon ng kasalanan nila? Sila ay nangatwiran. Basahin natin. Okay? Pakibasa lang. Genesis 3. Genesis 3 verse 9 to 10. Noong dumating ang Diyos sa mag-asawa para sila'y kausapin, anong ginawa nila? Pakibasa nga lang, verse 9 hanggang 10, chapter 3. Yung Genesis, kasunod ng Revelation yan. Ikaw ang Panginoong Diyos, ang lalaki at sa kanya sinabi, saan naroon? Sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig na sa halaman at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. Okay. Yun
unang-una, no? Ang sabi niya, narinig ko tinig mo, Lord. Pero ako natatakot. Mga katwiran na siya, no? Bakit siya nangatwiran? Dahil sinuway niya ang utos ng Panginoon. Nangatwiran siya. Natakot ako sa iyo, kaya nagtago ko sa ilalim ng puno dahil ako'y hubad. Sabi niya. Di ba? Ganun tayo. Hindi, ang totoo talaga. Nadawit lang ako eh. Wala bang kasalanan talaga dyan. So, ako'y hubad. Ibig sabihin, tapat ako. Wala akong ginagawa. Well, ganyan ang katwiran talaga ng tao. Pero, pakibasa ang 11. Tuloy mo, brother. At sinabi niya, sino nagsabi sa iyo, ikaw ay hubad. Kumain ka pa ng bunga ng punong kahoy na inuutos ko sa iyo, huwag mong kainin. Anong sagot niya? Verse 12. Sinabi ng lalaki ang babae, ibinibigay mo sa akin, makasama ang nagbibigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at ito'y akin kainin. Sino ang kanyang sinisi ngayon? Si Eva. Hindi siya umapin ng kanyang kasalanan. Una sabi niya, ay hubad ako, kaya natatakot ako siya, nakakahiya eh. Sino sabi siya hubad ka? Kasi wala silang malay. Dati na silang hubad. Pero wala silang mali siya. Kasi wala pa silang kasalanan. No? Malinis pa ang kanilang budi. Kaya kahit na nagkikatinginan sila, nakakapwa sila hubad, hindi na nakikita yun. Pero nung magkasala sila, may mali siya na. Alam na yung mabuti at masama, may mali siya. Kaya nahihiya siya. Natatakot siya. No? At nangatwiran, hindi ako nagkasala. Binigay lang ni Eva sa akin yung prutas eh. Kaya ako kumain din. Pero kung ating babasahin tuloy-tuloy, nasa tabi lang siya ni Eva. So yun ang unang-una. Bakit po may pagdidiin dito na kung ipapayag natin ang ating kasalanan? Dahil, unang-una, tayo'y mahilig mga tuwiran. At hindi na yun. Ikalawa, dahil mahilig tayong manisi sa iba. Ba't hindi ka naka-attend kagabi o noong Sunday? Kasi walang magbabantay ng mga bata eh. Iniwan ako ng masama ko eh. Kasi may bisita ako eh. Sinisisi yung kanyang kakulangan sa mga pangyayari. Pero kung titignan natin, may katwiran na naman. Di ba? Pero ang hindi makatwiran doon, yung paninisi sa pangyayari. Sa providensya. So, kadalasan yun po ang paninisi. Katulad si Eva rin, sinagot siya ng Panginoon eh. O Eva, bakit mo ginawa ito? Anong sabi ni Eva daw? Sino sinisid ni Eva? Ang ahas. Yung ahas kasi, tinukso ko, kaya kumain ako. Kawawa naman si demonyo, ay si Satanas. Nung balingan ng Panginoon Satanas, sino tuturo niya? Wala, kasi siya talaga yung pinakapuno ng lahat ng kasalanan. At yung mga tagasunod niya, yun sinasabi sa John 8:44, kanyang mga anak. Okay? Then, ikatlo, bakit pag pinagdidiinan ng kondisyong ito, ng kapatawaran? Ugali natin magkumpara sa iba. Bakit mo ako sinisita? Mas mabuti man ako sa tao nyo. Tingnan mo yung tao nyo, mas marami siyang ginagawang kasamaan. Ako naman nagsisimba. Mahilig tayong magkumpara. Di habang naman ako'y mas mabuti. Mabuting tao ako. Mas marami akong natutulungan. Yung tao naman niya, wala natulungan. Yun ba? Minsan. Kaya nga, ang sabi noon sa ating talata, kung ipinapahayag natin ang ating kasalanan. Tatlong kondisyon, gagawin mo magpahayag. Aaminin mo sa iyong pahayag. At iyong sarili ang iyong aaminin. Hindi iba. Dahil sa Panginoon, hindi talaga po pwede yung magkumpara ka sa iba. Pakibasa nga 2 Corinthians chapter 10 verse 12. Ikalawang Korinto, kabanatang 10 verse 12. Hindi kami nangangarap na ibilang o ihambing ang aming sarili sa ilan sa mga nagmamalaki sa
kanilang sarili. Subalit silang sumusukat sa kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang sarili at inihambing ang kanilang sarili sa isa. Sila ay hindi makaunawa. Okay. Ang sabi dyan? Ang sabi ni Pablo, hindi kami nangangahas na ibilang ang aming sarili para ihambing sa mga taong nagmamalaki. Dahil, kung sinusukat mo ang ibang tao sa iyong sarili, ang doon sabi dyan, wala kang unawa. Kaya sabi sa Romans 8:120, I think, kaya sabi na sila'y nagmamarunong pero sila'y lumalabas na mangmang. Gandang gabi po. Dito po sa harapan. So ano po ang ipinapakita rito? Bago natin matanggap. Dito po. Bago natin matanggap ang kapatawaran, mayroong kondisyon. Okay? May kondisyon. Ano yung kondisyon? Tatlo. Di ba? Unang kondisyon, gagawin natin mismo na tayo ang magpapayag. Ikalawa, aaminin natin mismo na tayo yung nagkasala. At ikatlo, aaminin natin sa ating sarili na ating sariling kasalanan at hindi kasalanan ng iba. At nakatityak tayo, ang sabi dyan, kung ipinapayag natin, tapat at matuwid ang Diyos na tayo'y patatawarin. Okay? So, ikalawa, ano pa ang sanga tungo sa pagtanggap ng kapatawaran? Tingnan natin. Basahin natin muli ang ating text. Unawain natin. Bulay-bulayin natin. At lalabas yung katotohanan. Ang sabi dyan, kung ipinapayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay, ano daw? Tapat at ano? At banal na ano? Magpapatawad sa ating mga kasalanan. Ikalawang sanga, ang kapatawaran ay may tamang batayan. Halimbawa, bakit ako nagpapatawad halimbawa sa aking kapwa-tao? Siya ay gumawa sa akin ng masama. Sinismis niya ako, siniraan niya ako, bumagsak yung negosyo ko, nagkahiwalay kami ng asawa ko dahil sa kanyang paninira. Sa tingin niyo, kaya ko ba siyang patawarin? Sinira niya buhay ko? Hindi. Hindi kaya. Bakit? Anong taglay ko? Oo, kalit, nagpupuyos na kapuutan. Pero, kung ako'y tinanggap ng Diyos at pinatawad sa aking mga kasalanan simula ng aking kabataan na higit pa sa ginawa ng tao ito, magagawa ko na ba siyang patawarin? Yes. Bago ko siya patawarin, anong batayan? Bago na ang puso ko. Kaya kung bago ang puso ko, sa aking pagpapatawad sa Kanya, ay batay sa katapatan ng aking puso. So, ikalawa pong sanga ng kapatawaran, ito'y nababatay sa katapatan ng Diyos. Ang Diyos kailanman ay hindi nagkakasala. At kung siya magpatawad sa atin, tapat siya, hindi lang tapat, kundi bunga ng kanyang pag-ibig at kanyang pag-unawa sa atin. Kaya ang sabi, kung ipinapayag natin ang ating mga kasalanan, ang sabi doon, tapat siya at banal na tayo'y kanyang patatawarin. Wow! Alam mo, pag pinatawag ka ng Panginoon, hindi bunga ng ating ginawa. Hindi bunga ng ating pagiging santo o pagluluhod, kundi bunga ng kanyang katapatan. Sino tayo para patawarin? Bawat sandali nagkakasala tayo. Pero hanggat hindi tayo nakatanggap ng totoong kapatawaran batay sa kanyang katapatan, mga kapatid, kahit malayo yung mga taong nagkasala sa atin, hindi tayo matatahimik. Kaya,
mayroong batayan ng kapatawaran. Ano raw ang batayan ng kapatawaran ng Diyos? Makikita natin sa text. Ano ang batayan? Una, batay sa kanyang, ano sabi? Katapatan. Batay sa kanyang katapatan. Alam nyo, pag sinabing katapatan, walang dungis ang panawagan ng Diyos na tayo'y magsisi sa ating kasalanan. Wala siyang mali siya. Hindi niya tinitignan kung gaano kasama ang iyong ginawa. Hindi niya tinitignan kung gaano katagal ng kasalanan ang iyong mga nagawang kasalanan, kundi ang tinitignan niya yung kanyang tapat na pagpapatawad sa iyo. Gaano man kabigat, kapula, kaitim ang nagawa mong kasalanan. Walang imposible sa Diyos dahil batay sa kanyang katapatan. Ang bayang Israel, sila ay nagkasala ng heinous crime. Sapagkat ang Diyos na lumikha sa kanila, ang Diyos na nagbigay sa kanilang buhay, ang Diyos na nagligtas sa kanila mula sa pagkaalipin sa Ehipto, ang Diyos na tumulong sa kanila doon sa ilang for so many years, tinalikuran nila at sila naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Grabing kasalanan yun. And yet, ang Diyos pang nagmamakaawa. Na manumbalik kayo sa akin, kayong bayan kong Israel, kayong Jacob. Manumbalik kayo. At sinong ginagamit niya? Ang mga preacher, ang mga propeta noong araw. Nananawagan siya, dahil tapat ang Diyos. Tingnan niyo ang sabi, Jeremiah chapter 3, verse 12. Jeremiah chapter 3, verse 12 hanggang 13. Pakibasa nga. Inutusan niya rito si Jeremias na mangaral, na ipangaral yung nasa loobin ng Diyos para sa bayang Israel na mga swail, mga taksil. Pakibasa lang. Verse 12. Sumayo ka at ipahayag mo ang mga salitang ito. Paharap sa ilaga at sabihin mo, magbalik ka, taksil ng Israel, sabi ng Panginoon. Hindi ako titingin na may galit sa iyo, sapagkat ako'y mawain, sabi ng Panginoon. Hindi ako magagalit magpakailanman. Verse 13. Kilalanin mo lamang ang iyong pagkakasala. Okay, ang ganda lang muna. Ano pong panawagan ng Panginoon dyan sa bayang Israel? Walang pagkakaiba ito sa ating panahon. Ang sabi niya, manumbalik ka, taksil! Sa Israel, sabi ng Panginoon. Pag sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos na nakipagtipan kasi mula pa lamang sa kanyang bayan na hindi sila iiwan ni talikuran man. Ibig sabihin, manumbalik ka sa akin taksil. Talagang binanggit na taksil. Para malaman ng mga Israel na hindi yung kanilang kasalanan. The same with us. Hindi tayo pwedeng humingi ng kapatawaran kung hindi natin ipinapayagan ating kasalanan. Kaya sabi, kung ipinapayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat. Okay? At ang sabi niya, hindi ako titingin na may galit. Hindi galit ang Diyos, kaya ikaw tinatawagang magsisi. Hindi siya galit. Kundi dahil sa kanyang katapatan, ayaw niya na ikaw mamamatay sa ganung kasalanan. Hindi ako titingin sa iyo na may galit, sapagkat ako'y maawain. Hindi ako makagalit magpakilanman. Alam niyo, pag ginagalit ng Panginoon, pugnaw-pung daigdig na ito. Wala tayo. Pero ang Diyos ay mahabagin, mabait, kaya sinananawagan sa atin. At alam naman natin ang puot ng Diyos, darating yan sa mga taong wala talagang pagsisisi ngayon. Iyon ay sa tagatang apoy ng impyerno. Kaya ang sabi sa verse 13, kilalanin mo lamang ang iyong pagkakasala. Di ba? Kilalanin mo lamang. Ibig sabihin, gawin mong lumapit sa akin, aminin mo, at mismong sarili mo ang iyong ipahayag sa akin. Aminin mo lamang. Napakabuti ng Diyos, di ba? And yet, mga tao ngayon, ayaw lumapit sa Diyos. Then ikalawa, hindi lamang batay sa kanyang katapatan, kundi batay sa kanyang, kabanalan.
Alam niyo yung kabanalan, yan po nasabi natin ang Diyos ay puot. Dahil ang kabanalan po, ibig sabihin po ng kabanalan, ang Diyos ay napupuot sa kasalanan. Ang Diyos ay banal. Ibig sabihin, walang anino ng pagkakamali ang Diyos. Walang anino man lamang ng konting kasamaan. Kaya ano bang kasamaang nakapaligid sa Kanya, kinapuputan niya ito, ayaw niya ito. At dahil ang tayo ay gumagawa ng kasamaan, kasalanan na kinapuputan ng Diyos, nais niyang tayo ay lumapit sa Kanya upang siya mismo ang maglilinis at magpapatawad dito dahil siya banal. Ayaw niya na mga tumatawag sa Kanya ay nananatili pa sa kasalanan. At alam niyo ba kung anong ginawa ng Diyos upang tayo mapatawad ngayon ng walang hirap, kundi aminin lamang natin? Ano yung ginawa niya? Siya mismo ang gumawa ng paraan na ang lahat ng kasalanan na maaaring magawa o nagawa ng kanyang mga tao ay agad niyang mapapatawad. Ano yung ginawa niya? Ang kanyang buktong anak na si Jesus ang sinugo dito sa lupa. Namuhay siya at nagturo siya kasama ng mga tao. Dinama ni Kristo ang kasalanan at kasamaan. Nakita ni Kristo, nasaksihan niya, pero nagpatuloy si Kristo magturo. Nagpatuloy ang Panginoon na magbago ng buhay ng mga tao. At upang maging matibay ang kanilang kapatawaran o ang ginagawang pagbabago ng Diyos, si Kristo ay namatay sa krus. Inako niya lahat ng kasamaan, lahat ng karumihan, ng lahat ng mga tao. At yun ay kanyang kinamatayan at siya pinako doon at nilibing. At muli siyang nabuhay upang masabi, tapos na ang pagpapatawad ng kasalanan. Aminin niyo na lamang. Aminin niyo na lamang. Ganun po ang Diyos kabanal. Hindi niya kayang tignan ang kasalanan. Kaya mismo kasalanan pinasal ni Kristo, ang puot ng Diyos ay na kay Kristo. Yung puot mismo ng Diyos sa kasalanan, dahil pasal ni Kristo ang buong kasalanan sa libutan, binagsak ng Diyos. Tatanong sigaw ni Kristo, naalala niyo ba? Ama, bakit mo ako tinalikuran? Why hast thou forsaken me? Talagang tinalikuran ng Diyos ang kanyang bugtong anak dahil punong-puno ng kasalanan ng mga tao. Hindi kaya tignan ng Panginoon. At dahil doon, kanya itong pinagsak ng kanyang buhat at si Kristo ang namatay. Bakit? Dahil banal ang Diyos. Ngayon, kung ating ipinapayag ang ating mga kasalanan, tapat siya at banal na tayo kanyang patatawarin. Ikatlo na sanga. Ano yung unang sanga? Mayroong batayan ng kapatawaran. Ikalawa, yung una ay kondisyon ng kapatawaran. Ikalawa, batayan ng kapatawaran. At ikatlo, katiyakan ng kapatawaran. Basahin natin muli ang ating text. Bulay-bulayin natin. Nasagot na natin yung iba, no? Kung ipinapayag natin ang ating mga kasalanan, yung kondisyon, siya ay tapat at banal na magpatawad sa ating mga kasalanan. Yun ang batayan. Ngayon naman, nasabi dyan, tayo'y lilinisin sa lahat ng kalituan. Ikatlo, naroon ang katiyakan ng kapatawaran. Tiyakan natin. Una, kung ipapayag natin ang ating mga kasalanan, tapat siya, banal na tayo'y kanyang patatawarin. Yun yung katiyakan. Ang katawarin talaga, kung magawa natin yung tatlong kondisyon. At pag sinabi itong patatawarin dyan, hindi lamang ito minsan magpakailanman. Ibig sabihin nung patawarin ka, ay pinatawag ka na ng Diyos kahit ano pang ginagawa mo, kahit namumuhay ka pa bilang parang demonyo sa araw-araw. Hindi ibig sabihin nun. Yung iyong kasalanan na magdadala sa impyerno, yun ang minsan magpakailamang pinatawad ni Kristo. Yun ang kamatayan ni Kristo. Pero sa araw-araw nating pamumuhay, kung ikaw isang Kristiyano, nagkakasala pa rin tayo. Kailangan natin itong ipahayag sa Kanya. Dahil tapat siya at banal na tayo kanyang patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Ito ay sa araw-araw natin.
paghingi ng kapatawaran. Kaya hindi lamang isa o minsanang pag-amin ng kasalanan ng ating gagawin kung tayo'y mga mananampalataya na. Kundi sa tuwing tayo'y lumalapit upang gawin ang umamin ng ating sariling kasalanan, tiyak makatatanggap tayo ng kapatawaran at lilinisin tayo sa ating mga kalikuan. Yun po yun. Tiyak tayo doon. Nabigyan natin ng pansin, lilinisin niya tayo sa ating mga kalikuan. Pag sila pong lilinisin sa ating mga kalikuan, kailangan dito ang tulong natin. Hindi tayo pwede magbigay ng sarili nating interpretasyon dito. No? Kundi gamitin natin kung paano naglilinis ang Diyos ng kasalanan ng kanyang mga tao sa lumang tipan. Tingnan natin una ang Jeremiah 33 verse 8. Pakibasa nga po. Linisin ko sila sa lahat ng kanilang kasamaan na sa pamamagitan nito'y nagkasala sila laban sa akin. Ang aking tatatawarin ang lahat ng kasamaan na nasa pamamagitan nito'y naghihimagsik sila laban sa akin. Okay. Now, sa lumang tipan, kapag ang Diyos ay nangako magpatawad, ano ang kanilang ginagawa? Ginagawa ng mga pari noon. Yun yung totoong mga pari. Sa ngayon, wala na tayong mga pari. No? Gawa-gawang pari na lang yan. Ang totoong mga pari ay sa lumang tipan, kung tawagin yan, ay saserdote. Na bakit wala ng pari ngayon? Dahil ang katapusang pari o saserdote ay si Jesucristo. Siya yung katugunan ng lahat ng ginagawa ng pari doon na sila nag-aalay ng mga baka, hayop para sa kapatawaran ng kasalanan. Ginawa ito ni Kristo ng minsan. Kaya si Kristo ang huling pari na pwedeng mamagitan sa tao at sa Diyos. Wala na pong pari pang darating. Okay? Reliyon lang po ang nagsasabi niyan. Walang ibang tagapamagitan sa Diyos, sa tao, tanging si Kristo lamang. Noong una, ganito ang ginagawa. Ang mga pari noon, kapag ang mga taong bayan ay lumalapit sa Diyos upang humingi ng kapatawaran, ang bawat isa sa kanila, o grupo man sila, ay nagbibigay ng hayop bilang kapalit nila. Now, ang hayop na yon ay kadalasan tupa ginagamit. Pero pwede rin ang mga baka, toro ng araw. Pero ang tupa na siyang isasalin sa kanya yung kasalanan ng bayan. Dalawang tupa yon ang kanilang gagawin, no? Yung isa, tatanggapin niya, ililihan sa ulo, lahat ng kasalanan ng bayang Israel. Yung mismo yung pare gagawa nun. Ang sabihin niya, isinasalin ko rito ang lahat ng kasalanan ng bayang Israel. Lahat yon, mga lumalapit. At yung isa naman, kanya ring ililihas, at ito naman ang siya magpapatunay na pinatawad ng Diyos ang kasalanan at hindi niya na tatalikura, ay hindi niya na babalikan pa. Yung isa, papatayin. Nung lahat ng mga binigay yung lahat ng kasalanan, lay hands. Papatayin yun. At yung dugo nun, ibipisik doon sa altar bilang pagtabon ng kasalanan. At yung isa naman, pakakawalan para sabihin na kung ang Diyos ay magpatawad, malayo na, hindi niya na makikita at hindi niya babalikan. Pero alam natin, yung tupang yon at si Kristo ang siyang katubusan, ang siyang katuparan. Si Kristo namatay, siyang inilibing na wala sa paningin, ngunit muling nabuhay, upang sino mang sumampalataya ay may katiyakan na siya ay mayroong buhay na walang hanggan. Yun ang ginagawa ng mga pare noon. Nililay hands. Sa panahon ngayon, marami yung nasan nag-lay hands. Pero kadalasan ng lay hands kasi ang ipinapasa rin kasalanan. Sige, magparehas kayo. Magparehas kayo ngayon. Hindi kasi nakikita yung kung ano pang kahulugan ng lay hands. So, ganito po nangyari. Sabi ng Panginoon dito, kanya daw
ipinapangako na nilinisin niya ang lahat ng kasalanan ng kanyang bayan. So, hindi lang pinapatawad, kundi nililinis sa lahat ng kalikuan. Ganon ang Panginoon. Pag pinatawad ka ng Diyos, wala kang kasalanan. At nilinis ka sa koryan. Sa tingin ng Diyos, banal ka, malinis ka. Pero sa tingin ng tao, kasalanan ka pa rin, di ba? Kasi walang perfecto. Pero sa mata ng Diyos, malinis ka. Kaya dapat kang mamuhay ng may kalinisan. Paano? Kung ipinapayag natin ang ating mga kasalanan. Tapat siya't banal, at tayo kanyang patawarin at lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kaya ang Diyos, kapag siya nagpatawad, kahit ngayon, wala na siyang makikitang kalikuan sa iyo. Wala na. Wala na. Dahil dugo ni Kristo ang naglinis sa iyo. Tingnan niyo ang sabi sa Psalms 103, verse 12. Salmo 103, versikulo 12. Pakibasa po. Kung gaano ang layo ng silangan sa kanluran, gayon nilayo niya sa atin ang ating pagpapasway. Wow! Naunawaan niyo ba yun? Kung gaano na kalayo ang sikatan at silangan, ganon din daw po, ganon din niya, no? Inilayo ang ating mga pagsuway. Naunawaan niyo ba yun? Yung pong east at saka west, tama ang Biblia dyan. Dahil ang east at saka west, hindi pwedeng magtagpo. Ang nagtatagpo lamang ay ang north at saka south. Pag ikaw'y nagpunta ka sa north, takbuhin ang north, ay may south, makakarating ka talaga sa North Pole. Mayroong hangganan. Pero takbuhin mo ang sikatan o silangan ng araw, takbuhin yan, lumipot ka na ng 1,000 milyong libot ng iyo sa buong daigdig, laging silangan pa rin. Hindi magtatagpo yung silangan at saka kanluran. Pumunta ka sa kanluran, umikot ka ng umikot, 1,000 ikot sa mundo, wala kang matutagpo ang silangan, kundi pawang kanluran. Pawang paglubog ng atin. Pero ang north at saka south, nagtatagpo yan. Kaya ang sabi rito, kung paano magpatawad ang Diyos sa ating kasalanan, ang sabi diyan, kung gaano kalayo ng silangan at kanluran, gayon inilayo niya sa ating ang ating mga pagsuway. Hindi niya na maalala yun kung ano yung nagawa ng kasalanan. Dahil once at pinatawad ka na, malinis ng buti mo. Kaya nga sa tuwing nagkakasala ka araw-araw, ginukulong buti mo, humingi ka lamang ng kapatawaran, linisin ka ulit. Lahat ng nasa proseso. At hindi lang yun. Buburahin pa niya, hindi lamang inilayo ng Diyos ang ating kasalanan sa Kanya, buburahin pa niya. Hindi niyo ang sabi sa Isaiah 43:25. Pakibasa lang Isaiah 43:25. Di ba magandang practice ito, magbukas ng Biblia? Di ba? Baka Biblia nyo parang bagong pilit pa rin. Hindi pa nabubuksan. Pero dito, magbubukas kayo. Okay? So, mas maganda mayroong Biblia. Isaiah 43, isa lang ba nagbabasa rito? Si Melvin lang ba? Okay, si Melvin na, nagbabasa. Verse 25, sige po, pakibasa. Ako nga. Ikaw nga. Siyang mapawi ng iyong mga pagsuway, alang-alang sa akin, at hindi ko alalahanin ang iyong mga kasalanan. Okay. Ang sabi dyan sa Tagalog, ako nga ang siyang pumapawi ng iyong mga pagsuway, alang-alang sa akin, hindi alang-alang sa iyo. Hindi dahil mabuti ka, hindi dahil mabait ka, kundi dahil ang Diyos ay tapat at banal. Ang sabi sa English, even I, am the one who wipes out your transgressions. Ano yung wipe out? Diba? Binubura niya talaga. Parang, alam mo, pag kumain ka ng Jollibee, may mga tubig-tubig pa, upo ka, no?
hindi ko palagay, di ba? Parang hindi ko may ilagay ko yung aking siko doon sa mesa na may tubig-tubig pa. Kaya tinatawag ko yung waiter na, bakit pinasa mo naman? Para mawala sa paningin ko. Anong din na po ba? Hinasan ba? Di ba? Ganun ang Diyos eh. Binubura niya para wala na siyang makita sa iyo. Ayaw niyo bang mapatawad kayo ng Diyos? Gusto niyo bang nananatili ang kasalanan ninyo sa inyong puso, sa inyong konsensya? Wala kayo dito kapayapaan, katahimikan sa buhay. At hindi lang yun, na binubura niya. Malilimutin din ng Diyos pagdating sa kasalanan. Ulyanin ng Diyos dyan. Minsan yung mga ulyanin dito sa panahon natin, may sakit na Alzheimer. Minsan nakakaalala eh. Pero hindi niya mauli ano nga ba yun? Di ba? That's na, sino ka ba? Si Mami. Sino ka ba? Si Dats po. Sino Dats? Anak yung bunso. Ay, kalimutan ko na. Minsan ganyan ang Diyos. Pero hindi lang ganyan ang Diyos. Talagang kinakalimutan niya yung kasalanan. Jeremiah 31:34. Jeremiah 31:34. Ikaw nga, Melvin, siguro. Babae naman. Jeremiah 31:34. Ano sabi? They will not teach you again, each man his neighbor and each man his brother, saying, Know the Lord, for they will all know me, from the least of them to the greatest of them, declares the Lord, for I will forgive their iniquity, and their sin I will remember no more. Okay. Wala na lang magtuturo sa inyo. O kasi naman. Pero ang sabi niya, magtuturo ang Diyos. Ang sabi sa huling-huli, no? Ang sabi ito, sapagkat patatawarin ko ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa. Sabi ng Panginoon. Now, hindi tayo pwedeng maging Diyos, mga kapatid. Hindi tayo pwedeng maging Diyos. Pero pwede natin gawin ang ginawa ng Diyos. Naalala ko yung anak ni Roberto, ano pangalan nun? Yung medyo maputi. Yung tayo na may pagkabulang ay duling yun eh. Alam nyo, minsan pagkuhan kayo, lumang kami nun. Hindi pa kami Krisyano. Lumang kami nun. Yung anak niya nakaupo doon sa kalantintuan. Iisip, gano'n. Sige, tawanan kami nun. Biglang sumigaw at umiyak. Takbo yung tatay niya, si Gilberto. Ano nga sa'yo? Ano nga? Kasi naalala ko, nung nakarang taon, pinaluho ko. Walang kasalanan. Naalala niya na pinalo siya ng tatay niya. Nilalo kami nito, wala nakalain mo. Maraming din yung Kristiyano eh. Maraming yung tao. Alam mo, inis na inis ako sa'yo. Dahil nung ikaw ay grade 1 pa lang, eh ngayon eh, lolo na. Grade 1 pa lang, ginawa mo sa akin eh. Hindi kita mapapatawad dahil hindi ka magbabago ng ugali mo. Nangyari ba sa atin yun? Hindi tayo pwede maging Diyos. Pero dapat tularan natin ang Diyos sa pagpapatawad ng kasalanan ng ating kapwa. Huwag natin hayaang mamatay siya na dala-dala niyang guilt mula sa iyo. Alam mo pa natin. Learn to forgive and to forget. Yan ang attitude ng God. Yan ang character ng God. And lastly, Hebrews chapter 8 verse 12. Kayo ang magdiskubre anong ginagawa ng Diyos sa kanyang pagpapatawad sa tao. Hebrews chapter 8 verse 12. For I will be merciful towards their iniquities, and I will remember their sins no more. Okay. Anong nasabi natin dyan? Paano magpatawad ng Diyos? Hindi niya na alalahanin pang muli. Yan po ay isang bagay na kung saan nakapagpapatahimik ng ating budhi, ng ating konsyensya. Na kung tayo man ay nasasaktan dahil sa kasalanan ng ating kapwa. At yun ang laging pumupukaw sa iyo, yun ang palaging nagpapalayag ng mata mo, at yun ang palaging nagpapatibok ng malakas ng puso mo. Dahil
inaalagaan mo ang grudges and bitterness sa puso. Forgive. And forget. So, what is God's forgiveness means? Alam niyo, arithmetic. Ano daw ang kahulugan ng pagpapatawad ng Diyos? Sa English, ganito eh. 1-3 plus 3 nails equals 4 given. 1-3 plus 3 nails equals 4 given. Kung tayo magpatawad sa ating kapwa, tayo yung may kagaanan, kakumbabaan at pag-ibig sa ating kapwa. Nadadama nila yung pagmamahal. At kung tayo namang pinapatawad, nakakalaya sa mabigat ng guiltiness at may kapayapaan, kagalakan ang tumanggap ng kapatawaran. Pero the best is to forgive. Dahil ito isang biyayang katangian ng Diyos ang magpatawad. Now, mayroon bang psychological and physical benefit itong kapatawaran ito sa pag-aaral natin? Mayroon po. Una, kapag ikaw ay marunong magpatawad sa iyong kapwa, mababa puso. Meron kang mababang puso at blood pressure. May na psychological benefits sangayon sa mga doktor. Sangayon din naman sa Biblia. At ikalawa, hindi lamang yun lang, hindi ka nagkakaroon ng high blood. Ikalawa, gumiginhawa ka sa mga stress. Kung lahat yung galit, lahat yung sama ng loob, mga kapatid, stress na stress ka. But once you forgive and forget, mababawasan ang stress. At ikatlo, gumagandang tulog mo. Masarap ang tulog, mga kapatid. Bawas ang iyong fatigue. Alam mo, pagka hindi ka pagod sa trabaho, pero pagod ang puso mo sa naisip ng taong kinainisan mo, hindi mo patawad, ang bigat ng balikat mo. Punong-puno ka ng fatigue. Kaya nagkakasakit ka. Hindi ka makatulog. At hindi lang yun, mas mababa at mas bilang din ang reklamo natin sa sakit sa katawan. Kapag tayo nagpapatawad, wala tayong nalamang sakit na. Sakit ang balikat, sakit ang binti ko. Stress ka. Why? Bitterness, grudges. Walang pagpapatawad. At hindi lang yun. Isang bagay na magandang nangyari, na-improve ang relationship mo, relasyon mo sa kapwa. At higit sa Diyos. At panghuli, alam niyo maganda ang inyong kondisyon sa lipunan. Pwede mong tignan sila straight from their eyes to their eyes. Makakatitig ka talaga. Dahil wala kang tinatagong sama. O wala kang tinatagong secret sin. Ikaw ay tinatawag ng Diyos. Kaya kung may kinikip ka bang galing, sama ng loob, bakit hindi mo palayaan ng iyong sarili sa galit at sama ng loob na ito at magsimulang maranasan kaginawaan, kapayapaan ng isipan. Lumapit kay Kristo. Siya lang ang makapapawi ng kabigatan ng ating buhi dahil sa kasalanan. Ang sabi nga sa Romans 8:1, there is now therefore no condemnation to those who are in Christ. Wala na kung anumang pagkahatol sa mga taong na kay Christ. Tayo manalangin. At isama natin sa panalangin isang request na
pag-pray natin si Ian, isang foreigner na siya po ay nasa bypass operation. Nawa, biyaya ng Panginoon. Sana makita niya ang kanyang kalagayan, tumingin siya ng kapatawaran sa Diyos. Tayo na lang. Panginoon, tunay Lord na napakaginhawa po ang magpatawad sa aming kapwa.